Sinibak na sa pwesto ang 2 pulis at binawian din ng lisensya ang isang driver matapos harangin ang isang motorista sa Maynila gamit ang isang patrol vehicle. Kung bakit, alamin natin yan sa ulat ni Ryan Lesiges. Ubat sa akin kanina, tapos nung nabusinahan, galit. Partida na yan, mga PO1 pa lang yan. Naghihimutok sa galit ang motoristang ito matapos umano siyang harangin ng PNP patrol vehicle na ito ng Ermita Police Station 5 kahapon sa bahagi ng Taft Avenue. Sa video makikita na kahit naka-green light na ang traffic light, hindi pa rin umaabante ang patrol vehicle. Maririnig din sa kumukuha ng video na sinendya umano silang harangan dahil sa gitgitan sa kalsada. Naka-go po yan. Naka-go po yan, naka-go yan. Mali ang linya niya. Hindi rin siya Naka-go po yan. nakasignal sa kaliwa. Nabusinahan kasi nangkat sila kanina. Ayan po, naka-go. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na pawang mga patrolman ang sakay ng patrol vehicle na nasa official duty na makuhanan ng video kahapon. Nasiraan umano ang patrol vehicle kung kaya't hindi ito umaabante. Pero sa viral video makikita na makalipas ang ilang sandali, nakaabante ang sasakyan ng pulis kung saan inabutan pa ito ng red traffic light. Based on our initial investigation and evaluation doon sa incident, na interview natin yung ating police personnel and they're claiming na nagkaroon ng mechanical trouble yung kanilang patrol vehicle. Sinibak na sa pwesto ang 2 pulis at binawian na rin ng lisensya ang driver habang gumugulong ang investigasyon. Ang National Police Commission naman o NAPOCOM agad ipinatawag ang 2 pulis para pagpaliwanagin. Sakaling mapatunayang nagkamali, maring maharap sa kasong administratibo na serious neglect of duty ang 2 pulis. Sa kanilang pagharap sa NAPOCOM, humingi sila ng tawad sa PNP at sa publiko. Unang-una po, humingi po kami ng pasensya sa nangyari po. Lalong-lalo na po sa kay Sir Kalinisan po, sa Station Commander at sa PCP Commander po, at sa taong bayan din po at sa mga kapwa ko po pulis na naging masama po ang tingin sa amin. Inamin din ng 2 pulis na hindi sila nasiraan kung kaya't napahinto sila sa gitna ng kalsada. Taliwas ito sa laman ng kanilang unang affidavit na inilabas ng Ermita Police Station. That was a complete lie. And I will not take it from a policeman, the lowest ranking mamal, the patrolman, lying to the Commissioner of the National Police Commission. Sa salaysay ng isa pang sangkot na pulis, kinumpirma nito na muntik na silang magkasagian ng motorista na kumuha ng video. Dito po sa papasok po ng PGH, naka-stop po dun sa left turn. Then yung sa may middle traffic sign is not green. Yun po, sinubukan po na yung mag-overtake po doon sa nasa unahan po namin. Kasi yung nga po may kailangan po ng police assistance. Yan ito pong si Vios, akala niya po is kinat daw po namin siya. Yun niyo po, pagka ligo po namin, sakto pong nandun po siya, bumusina po siya ng matagal. Ayon sa NAPOLCOM, iniharap nilang 2 pulis para alamin ang katotohanan. Ang ginawa na ito ng NAPOLCOM ay pagpapakita daw na walang lugar sa PNP ang tiwaling pulis. Bukod naman sa kasong administratibo, maaaring maharap pa sa kasong kriminal ang 2 pulis. As to the 2, they will be facing admin cases. We will continue to file admin cases. Let us see where it will go. So bukod doon sa incident doon sa Ermita, we have a perjured affidavit. I'm still thinking whether or not I should file cases also because they lied to my face. Gitnang NAPOLCOM, hindi asal ng isang pulis ang ipinakita ng 2 sa insidente. But you will not stop and have a petty quarrel with a motorist just because napusinahan ka. So petty. Uncalled for, unethical, not right. Ang Land Transportation Office naglabas na ng show cause order laban sa PNP bilang rehistradong may-ari ng patrol vehicle. Pinagpapaliwanag rin ng driver na pulis kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic na maaaring ikasuspinde at bawian ng driver's license. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.